Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Nagising si Daphne nang dahil sa walang tigil na pag-ring ng kanyang cellphone. Padabog niya iyong kinuha nang hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. She was more concerned of what time it was than the person was calling. Hello? Naiinis niyang bungad sa kabilang linya habang kinukusot ang kanyang mga mata. Sinipat niya ang wall clock at napag-alaman niyang 4:00 pa lang ng madaling araw. She rolled her eyes. Langya naman itong tumatawag sa kanya. Wala man lang konsiderasyon. Wala naman siyang natatandaan na may kailangan siyang gawin ngayong araw na ito para istorbohin ng kung sino mang Poncio Pilato. Wala nga ba? Tanong niya sa sarili kapag kuwan. Queen! Napaungol siya sa inis. Isa lang naman ang tumatawag sa kanya ng Queen. Walang iba, kundi ang malandi pero matalik niyang kaibigan na kasamahan niya rin sa trabaho. Yun ay walang iba kundi si Ethan, ang playboy niyang partner sa ahensya. Lilinawin niya lang ha, hindi sila fubo o ano paman dahil hanggang kaibigan lang ang tingin niya rito at ganoon din ito sa kanya. Sadyang ganun lang talaga ang tawag niya rito minsan dahil meron din itong tinatagong kalandian sa katawan. Minsan kasi kung sino-sino ang kinikindatan nito na akala mo naman ang ganda-ganda ng mga mata samantalang hindi naman masyado. Reyna Daphne ang totoo niyang pangalan pero matalik niyang kaibigan, Queen ang tawag sa kanya para daw maiba naman. Ang pangit daw kasi ng Reyna. Wala naman daw siyang kaharian. Ano pinagkaiba ng Reyna sa Queen? Spelling? Pareho lang naman ang ibig sabihin. In English lang naman ito ang Reyna. Abnormal lang talaga ang kaibigan niya. Bukod sa pagiging malandi, minsan inaatake rin ito ng kabaliwan. Napapadyak siya. Ano bang problema mo ha, Ethan? Ang aga-aga nang answer ka. Alam mo, pagod pa ako eh. Manda ka talaga sa akin dahil babarilin talaga kita kapag nakita ko yung pagmumukha mo. Akala ko gising ka na eh. Kung nasa harapan niya lang ito ngayon, baka napatay niya na ito. Nakakagigil eh, sobra. Tumili pa ito habang tumatalon-talon na parang bata. Umikot ang mga mata niya. Wala nang reservation sa pagitan nilang dalawa. Ethan treated her as his youngest sister dahil wala naman itong kapatid kagaya niya. Jogging tayo? Ayan nito habang sumisipol-sipol sa kabilang linya. Kahit hindi niya nakikita ang pagmumukha nito ngayon, sigurado siyang may nakapaskil na ngisi sa mga labi nito. Napanganga siya. Kala niya emergency kaya ito napatawag. Saan na ba napuntang utak ng lalaking ito? Mag-jogging ka mag-isa mo? Singal niya rito. Narinig niya naman ang pagbuntong hininga nito mula sa kabilang linya. Di mo ako maluloko kaya huwag mo kong artehan dyan, itlog. Dugtong niya pa. Minsan kasi, tawag sa kanya nito manok dahil mabilis daw siyang magising. Kaya naman itlog ang tawag niya rito dahil kailangan pa nitong batukan bago ito magising. Alam naman kasi nito na lagi silang puyat at pagod sa uri ng kanilang trabaho tapos gigisingin siya para lang sa jogging. Di ba nito naiisip na mas malala pa sa jogging ang ginagawa nila kapag nakikipagbalitan sila ng balas sa mga kalaban? Daig pa nila ang kabayo sa bilis nilang tumakbo kapag nasa field sila. Goodness. They are both one of the best in their agency kaya lagi silang dalawa ang ipinapadala sa mga mahihirap na misyon. DHS or the Hunter Society is a group of highly trained and licensed private detectives and investigators with 10 years of collective experience kaya naman ang bawat isa sa kanila ay talaga namang magagaling at hindi basta-basta lang. Dito sila nagtatrabaho at malaki ang parte ng THS sa buhay nilang dalawa. She was trained by her father when she was 5 years old, kaya naman naging bihasa siya sa pakikipaglaban lalo na sa barilan. Ethan was his father's godson, kaya magaling din ito sa pakikipaglaban lalong-lalo na pagdating sa computer. Because his father trained him like what he did to her.
No one knows about their existence dahil kumikilos sila ng normal pero ang totoo, dahil pa nilang abnormal kapag nasa field na sila. She and Ethan have been together for more than a decade. Kumbaga siya ang bala at ito ang baril. Hindi gagana ang isa kapag wala ang isa. Mas matanda lang ito sa kanya ng 3 taon. She was 22 years old while Ethan was 25. But sometimes, she looked more mature than Ethan. Dahil puro kalukuhan ang alam nito, lalo na kapag wala na sila sa trabaho. Ethan was also one of the world's best hawkers ever, kaya laging tagumpay ang kanilang mission kapag silang dalawa ang magkasama. Rainbow ang tawag sa kanilang dalawa ni Ethan, dahil kapag sila daw ang magtatrabaho, siguradong tagumpay ang kaso. Mission accomplished kumbaga, malinis at pulido. Fine, sumusuko nitong pahayag sa kanya. Kain na lang tayo ng lugaw. Dugtong nito. Akala niya ititigilan na siya nito dahil ayaw niya mag-jogging. Yun pala'y may iba itong offer sa kanya. Ethan, pakiusap niya dahil nauubusan na siya ng pasensya. Fine, mamaya na lang. Paungulit nito. Bukas na lang. Matulog ka para makapagpahinga yung utak mo. Malakas niyang bulyaw sa kabilang linya. Narinig naman niya ang malakas nitong pagtawa. Baliw talaga. Pupuntahan kita mamaya. Ethan naman bakit bang kulit mo? Irritable niyang tanong dito. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit? Halos kagagaling niya lang sa madugong labanan. Mamaya pupunta siya sa THS headquarters para kausapin ng ama dahil balak niyang humingi ng mahaba-habang bakasyon. Siguro naman sapat na 1 taon para malibot niya ang lahat ng mga magagandang tanawin sa buong Pilipinas. Oo na, matulog ka na nga. Kala mo naman tatangkad ka pa. Panlalait nito sa kanya. Hoy baluga, ano akala mo sa akin hindi matangkad? Singhal niya rito. She was 5'8" and 6-footer naman ito. Matangkad lang naman ito ng konti sa kanya. Napakayabang na. Sabi nga nila wala yan sa tangkad dahil mas importante ay ang performance. Hindi naman daw mahalaga kung sino ang mas matangkad dahil nagiging pantay naman daw ang 2 tao pagdating sa kama. Yun ang lagi mukang bibig ng kanyang ama na hindi niya alam kung paano yun nangyayari dahil wala siyang ideya man lang. Kaya aalamin niya ang bagay na yun kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Pwede nga siyang magmodelo kung gugustuhin niya Kaya lang ayaw niya dahil hindi siya sanay magsuot ng mga high heels. Minsan na kasi siyang nagpanggap na isang modelo para sa mission nila noon at nakita nito kung paano siyang maglakad. Imbes na mag-focus ito sa kanilang mission, hindi nito nagawa dahil nasa kanya na lang ang buo nitong atensyon. Maghapon din siyang pinagtawan nito dahil para daw siyang pato maglakad. Sino ba naman ang hindi? Ikaw kaya ang magsuot ng stilettos. Ewan ko lang kung hindi ka mukhang pato maglakad, lalo na't hindi ka naman sanay sa ganoon. Isinumpa niya ang araw na iyon dahil puro paltos na nangyari sa 2 niyang paa. Hindi na rin siya makapaglakad na maayos dahil doon. Ilang beses na rin siyang muntikang masubsob. Ang magaling niyang kaibigan, imbes na tulungan siya, ito pa mismo ang tumawa ng tumawa sa kalagayan niya. Halos maluha-luha pa nga at kulang na lang magpagulong-gulong ito sa sobrang tuwa. Hindi pa sana ito titigil sa kakatawa kung hindi niya ikinasang hawak-hawak na baril at itinutok sa gitnang bahagi ng katawan nito. Kilalang kilala niya ang mokong na ito. Magkamali lang siya ng konti pagtatawa na nakaagad siya nito. Pero isa lang ang masasabi niya rito, na kahit sira ulo, si Ethan, nagiging ibang tao ito pagdating sa trabaho. He looks so serious and dangerous when it comes to their mission. Doon nga lang ito tumawa ng tumawa noong magsuot siya ng high heels. Ang babaw nga lang ng kaligayahan minsan, parang tanga. Dadalawin na lang kita. Anito na tila nagpapaawa pa. Saan kaya ito pinaglihi? Saksakan kasi ng kulit Hindi nga pala niya alam dahil ulila din ito kagaya niya kaya naman halos kapamilya, kapuso at kapatid na rin ang turingan nila sa isa't isa. Magkita na lang tayo sa headquarters dahil pupunta rin ako mamaya doon. Sige na nga, magdala ka ng pagkain ha, hihintayin kita. Bilin nito sa kanya. Ang kapal naman talaga ng mukha nito. Siya pa talagang inutusan. Ang dami-daming pera, hindi makabili ng pagkain. Bilisan mo ha, gutom na ako kaya dapat bilisan mo. Paulit-ulit nitong bilin sa kanya. Oo, matipid niyang tugon dito. Kahit naiinis siya dito, hindi naman niya ito kayang tiisin dahil isa ito sa mga importanteng tao sa buhay niya.
Matapos makausap ang kaibigan ay dumiretso siya sa banyo para maligo dahil maaga siyang pupunta sa headquarters ngayon para magpaalam sa ama. At para ibili na rin ang pagkain ng magaling niyang kaibigan dahil baka mamatay pa ito sa gutom. Pagdating niya sa headquarters, tinanguan niya mga kapwa agent na nakakasalubong niya. Maliwalas ang pakiramdam niya ngayon dahil hihilingin niya sa ama na bigyan siya na 1 taon pa para makapagpahinga. Ang unang-una niyang gagawin ay maliligo sa beach maghapon at magdamag at wala siyang pakialam kahit magkasipon pa siya. Nakalista na sa isip niya ang mga bagay na gagawin niya sa oras na payagan siya ng ama. Aakyat siya sa mga matataas na bundok. Mag-iikot-ikot siya sa buong mundo at marami pang iba. But for now, kailangan niya munang makausap ang ama dahil ito ang head director ng THS. Her dad knew that she was already there through the security cameras outside his office. Halos lahat ng sulok ay punong-puno ng camera para sa kaligtasan nilang lahat. Kulang na nga lang pati banyo lagyan ito ng security camera. Daddy! Masayang bungad niya sa ama pagkatapos ay hinalikan ito sa pisngi. Iha, don't tell me nagpunta ka dito para lang dyan. Turo nito sa daladala niyang pagkain na galing sa kilalang fast food. Mukhang maganda yata ang araw mo. Dugtong pa nito na halatang nagdududa. Nilungon niya ang taong dahilan kung bakit siya bumili ng pagkain. Nakaupo ito sa sofa habang nakangiting nagtitipa sa cellphone nito. Hoy, bayaran mo to ha? 5,000 lahat ng to. Hukaw niya sa atensyon nito. What? Ginto ba yung pagkain na nabili mo? Ang mahal naman yan. Reklamo nito. Nakita niyang pati butas ng ilong nito ay lumaki dahil sa sobrang gulat. Ang mahal ba naman ang singil niya eh? Kung ayaw mo, wag mo. Bumili ka ng pagkain mo. Malakas na bulyaw niya, kunwari. Tumayo ito sa pagkakaupo at tumakbang palapit sa kanya. Tinignan nito ang pinamili niyang pagkain. Napangiwi ito nang makitang puro burger ang laman ng paper bag. What the hell? Ano to? Turo nito sa pagkain na nasa loob ng paper bag. Obvious naman na burger ay tinanong pa talaga. Burger? Sagot niya dito pero patanong ang tono ng kanyang pananalita. Oo, alam ko na burger ang mga yan. Bakit burger ang binili mo? Tanong nito habang nakanguso. No choice eh. Ubus na kasi yung iba. Saka yan na lang daw ang stock nila. Giit niya rito. Sino niloloko niya? Paborito niya lang kasi ang burger kaya bumili siya ng 10 piraso. Binilingan niya ang ama na kanina pa pala nakamasid sa kanilang dalawa ni Ethan. Umupo siya sa upuan na nasa tapat ng desk kung saan nakaupo ang ama. Dad, panimula niya. Tumingin ito sa kanya na may kasamang pagdududa. Yes? Tanong nito habang nakatitig sa mga mata niya. Pwede ba akong magbakasyon kahit 1 taon? Tanong niya sa ama habang kinikiskis ang kanyang mga palad. Tumutungo naman ito habang nakangiti kaya naman napasagaw siya at napatalon-talon na dahil sa sobrang saya. Yehey! Ang dami ko ng plano, Dad. I love you. Natatawang saan niya sa ama. Nalapitan niya ito at niyakap mula sa likod. Papayag ako, pero sa isang kondisyon. Pahayag nito sa kanya. Biglang napawi ang kasiyahang nararamdaman niya at napalitan ito ng pagkadismaya. Hindi kaagad siya nakapagsalita sa naging pahayag ng ama. Was this guy for real? Kailangan pa talaga may kondisyon? What is it, Dad? Walang ganin niyang tanong sa ama. Laglag ang balikat na bumalik ulit siya sa upuan na nasa harapan ng ama. Still, Arietta was her father. He was a good man pero halimaw ito pagdating sa labanan. Lahat ng bagay na gustuhin niya ibinibigay nito dahil nag-iisa lang siyang anak. Kaya nagtataka siya kung bakit may kondisyon pa. Kainis, mapupurnada pa yata ang mga plano niya. He spoiled her. That's why she loves her dad so much. Mahal na mahal niya ito higit pa sa sarili niya. Ayon sa kwento ng daddy niya, namatay raw ang mommy niya noong araw na ipinanganak siya. Nawala ang mommy niya pero siya naman daw ang pumalit kaya naman madali daw itong nakausad mula sa pangungulila sa yumaon niyang ina. She was 22 years old now. Sa loob ng 22 taon niya rito sa mundo, hindi niya naramdaman na nagkulang ang ama. Her father was also her mother at the same time. Her father was 52 years old pero hindi halata dahil matikas pa rin ang pangangatawan nito. Marami pa nga ang mga babae nagkakagusto dito pero ayaw na nitong patulan dahil kontento na raw ito sa kanya. Siya lang daw ay sapat na at mananatili daw siyang prinsesa at reyna ng buhay nito.
Nagulat siya na may bigla na lang tumawa ng malakas. Pareho silang napalingon sa pinanggalingan ng tawa na walang ibang salarin kundi si Ethan. Wow, just wow. Wika nito habang natatawa sabay pumapalakpak pa ng mga kamay. Ano nakakatawa? Masagin ko kaya yung mukha mo. Pagbabantay niya rito, hindi nito pinansin ang sinabi niya dahil alam nitong nagbibiro lang siya. Napatingin ulit siya sa ama nang may iabot itong folder sa kanya. Joshua Villena. Basa niya sa pangalan na nakalagay sa folder. Here's your new assignment, Daphne. Keep an eye on him. Napabuntong hininga siya. Dad, ano po bang kaso nito? Nangihina niyang tanong sa ama. Napatingin naman siya sa kaibigan at kagaya kanina tuwang-tuwa pa rin ito sa galak. Abnormal talaga. Wala naman. Mabilis siyang napatingin sa ama. What? So ano gagawin ko rito kung wala naman pala tong problema? Irritable niyang tanong dito. Namatay ang mga magulang niya 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi nila alam kung ano ang dahilan dahil wala naman daw itong natatanggap na death threat o nakakaaway man lang. Ayon sa mga anak nito, mabait daw ang mag-asawa kaya nagulat sila kung bakit ito pinatay. Mahabang paliwanag nito. Mga anak? O si Sanya? So, kung may mga anak pala ang mga ito, bakit ito lang ang babantayan niya? Dahil siya ang tagapagmana ng VNAT TV, ang isa sa mga nangungunang TV station sa bansa. Marahil ay nabasa nito ang iniisip niya. 2 silang magkapatid pero adopted lang ang isa. Dagdag pa nito. Ang kaninang maingay na si Ethan ay tahimik na at matama na rin itong nakatitig sa folder na hawak-hawak niya. Marain siyang napapikit at pagkatapos ay tumingala sa kisame bago tinanong ang ama. So, anong dapat kong gawin, Dad? Bantayan ko siya 24 hours? Her father let out an amusing smile. You're right, Iha. Bravo! Manong-mana ka talaga sa akin. Bumagsak ang mga balikat niya dahil sa panlulumo. Paano na mga plano niya? Goodbye vacation na ba? Sumubsob siya sa desk nito habang inuuntog-untog na mahina ang kanyang noo. Pero agad din siyang nag-angat ng tingin at nakangiting tumingin sa ama. Dad, sa Ethan na lang po, please. Question niya rito. Nakita naman niya sa mukha ng kaibigan ng mariin itong pagtutol. Kaasar. What the hell? Ano ka pinagpala? May bahid na kaagad ng iritasyon sa boss ni Ethan nang marinig dito ang sariling pangalan. Why not? Ikaw na lang mag-apply na janitor doon. Ikaw na lang, Ethan. Paglalambing niya sa kaibigan baka sakaling makalusot. No way. Ayoko. Kahit bigyan mo pa ako ng 1 milyon. No, Tom way. Ayoko nga. Never. Bulalas nito. Lahat na yung sinabi. Parang tanga. Tumikim ang kanyang ama. Last na to, tapos pwede ka na magbakasyon. I promised. Itinaas pa nito ang kamay na akala mo'y nanunumpa. Fine. Kailan ako magsisimula para bantayan si Joshua? Bukas na bukas din. Gumawa na rin ako ng paraan para makalapit ka sa kanya. Ang kailangan mo lang ay mag-apply bilang janitress sa kumpanyang pag-aari niya. Janitress talaga? Hindi ba pwede secretary na lang? Halos lahat na yata ay nagamit niya para sa mission. Wala na ba talagang bawian? Is that your final answer, Dad? Tanong niya sa ama habang natatawa. Napabaling naman ang 2 sa kanya. What do you mean? Pag-uusisa nito. What I mean is, janitress talaga ang trabahong papasukin ko? Final na? Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Unang-una, ekas na talaga ang pinapangarap niyang bakasyon. Pangalawa, magiging janitress siya na hindi niya alam kung ilan bang palapag ang lilinisan niya. Pangatlo, gutom na siya. Oo nga. Magkasabay pang sumagot ang 2 kaya naman napairap siya sa hangin. Seryoso nga. Fine. Pagpayag niya kahit labag sa loob ang gagawin niya. Sarili nga nilang bahay hindi niya malinisan tapos eto siya magtatrabaho bilang janitress. Ano to, lokohan? Just kill me now. Mahina niyang kausap sa sarili. Huminga siya ng malalim at nahulog sa malalim na pag-iisip. Mas gugustuhin pa niya makipagbarilan kaysa maglinis ng napakatayog na gusali. Kaya lang, ano magagawa niya? Daddy niya na nag-utos kaya wala siya magagawa. Kundi ang sundin ng utos nito kahit na ayaw niya. Gagawin niya ang utos nito hindi dahil sa takot siya sa ama kundi mahal na mahal niya ito ng higit pa sa buhay niya. So, it's settled then. Pinal na itong pahayag. Isa lang ang ibig sabihin nito. There's no turning back. Yeah?
Bored niyang sagot sa ama. Matapos ang pag-uusap nilang mag-ama, nagpaalam na kaagad siya dito dahil pakiramdam niya'y hindi siya makahinga. Tapos dinagdagan pa ni Ethan na nasa tabi niya na walang tigil sa kakatawa. Parang gusto niya tuloy magbigti ngayong araw. Yun nga lang sa puno ng kamatis. Nayayamot siya ng husto. May biglang pumasok na magandang ideya sa isipan niya. Ano kaya kung kumuha na lang siya ng taong papalit sa kanya? At pagkatapos, yun na lang ang tatanungin niya sa bawat kilos ni Beliana. What a brilliant idea, isn't it? Are you okay? Pukaw sa kanya ni Ethan. Ewan ba naman niya kung bakit sumabay pa ito sa kanya. Naputol tuloy ang maganda niyang pinaplano sa isip. Uminto siya sa paglalakad at hinarap ito. Mukha ba akong okay? Tanong niya na halata sa boss ang kanyang pagkainis. Nakita niyang may pinipigilan itong ngisi sa pangit nitong mga labi. Buisit. Huwag ka nang malungkot. Love naman kita eh. Pag-aalaw nito sa kanya pero alam niyang tuwan-tuwa ang kaloob-looban nito ngayon. Mainit ang ulo ko ngayon, Ethan. Kaya hindi mo kumuuto. Angil niya sa makulit na kumag. Bakit ka nakangiti? May pinaplano kang masama, no? Ano yun, ha? Share mo naman para dalawa tayong masaya. Pangungulit nito sa kanya. Kilalang kilala talaga siya nito. Ultimo yata pag utot niya, alam na alam ng kaibigan. Wala talaga siyang may tatago rito. Ano ko, baliw? Bakit ako nginiti kung mainit ang ulo ko, ha? Aba, malay ko sa'yo. Sarili mo yan. Kaya bakit ako tinatanong mo? Paano mo nalaman na may plano ako? Usisa niya rito. Nakita naman niyang iiling-iling ito. Because? Pabitin itong sagot. Because? Tanong niya habang naka-ismid. Hinihintay kung ano idudugtong nito. You're crazy. Tom crazy. Dugtong nito. Dahil sa sinabi nito, ibinatukan niya ito ng pagkalakas-lakas at pagkatapos ay sinipa niya ito sa pagitan ng mga hita nito. Shit! Pagbumura nito habang hawak-hawak ang junior na nasaktan. Hindi naman masyado malakas ang pagkakasipa niya para umarte ito ng ganito. Napa-ismid tuloy siya. Baliw, sarap mong patayin eh. Alam mo ba yun, ha? Baka baliktad ata. Saan nito habang kagat-kagat ang mga labi? Ross, baka patayin sa sarap ang ibig mong sabihin. Pagpapatuloy nito, mukhang nakarecover na sa sipa niya dahil nagagawa na ulit nitong mambuisit. Bakit? Masarap ka ba? Pangaasar niya. Titingnan niya kung ano magiging reaksyon nito. Tumikim ito. Sobra. I can, pump up to the base. What? Tanong niya na may kasamang pagdududa. Alam niya may ibig sabihin yun lalo na't may nakapaskil na ngisis sa mga labi nito. Alam niyang malandi ang kaibigan. Hindi rin naman lingid sa kaalaman niya na habulin ito ng mga babae. Who wouldn't be? Yes, looks and money. That's why. Kahit nga umupo lang ito o tumayo, agaw pansin pa rin ang kagwapuhan nito pero para sa kanya, isa itong pangit na nilalang. Wala. Narinig mo naman na kumakanta lang ako eh. Mabilis nitong sagot habang nakangiti. Kumikanding-candy pa ito na parang baliw. Na hindi niya nga alam kung totoong kanta ba lumalabas sa bibig nito o gawa-gawa lang. Napanganga siya. Goodness, nakakadiri. Dahil nakakaagaw pansin na sila sa ibang agent na nandoon kaya nauna na siyang maglakad at iniwanan ito habang sumasayaw. Hey, wait! Sigaw nitong tawag sa kanya. Manahimik ka nga, Ethan. Sigaw ka ng sigaw para kang bata. Sita niya na makahabol ito sa kanya. Tinaasan lang siya nito ng kilay at hinatak papasok sa sasakyan niya. Get in. Maotoridad nitong utos sa kanya. Hindi pa ako uuwi, Ethan. May pupuntahan pa ako. Tumingin ito sa kanya na tila tinitimbang kung nagbibiro ba siya o nagsasabi ng totoo. At sa naman? Usisa nito sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Diyan lang sa tabi-tabi. Sama ko. Tara na. Pag-aaya nito. Kita mo to? Sasama na naman. Nauna pang pumasok sa loob ng sasakyan niya. Teka nga, sasakyan ko to ah. Wala ka bang sasakyan? Umiling ito. Nasa shop. Dami-dami mong sasakyan, Ethan. Huwag mo ako lukuhin. Sita niya rito. Hindi bababa sa 10 ang sasakyan nito kaya imposibleng wala itong magamit kahit isa. Ano yun? Sabay-sabay na nasira? Okay. Nakangiting sagot ni Ethan na lalo niya ikinaasar. Anong okay? Na hindi kita lulukuhin? Seryosong pahayag nito. Nabugok pa yung ulo mo? Alam mo, malala ka na talaga. Mukhang kailangan mong magbakasyon, Ethan. Magpahinga ka ng matagal ha.
Yung medyo matagal-tagal sana. Mahaba niya niya sa kaibigan. Siguro nga, tagal na rin kasi akong walang exercise eh. Siguro mga 2 weeks na. Ano to, na tila nag-iisip pa kung tama ba na 2 linggo na itong walang exercise. Mag-exercise ka bukas para papawisan ka, Ethan. Dahil nilala mo na rin ang tabay ang utak mo. Question niya habang tinatapik-tapik ang pisngi nito. At saka, ang pangit mo na sa paningin ko. Mukha kang aso na maraming galis. Dugtong niya habang inaanalisa ang pagmumukha nito. Nandito sila ngayon ni Ethan sa B-Night Bar. Nagbibiro lang naman siya kanina na gusto niya mag-bar hopping pero sineryoso naman ang kumag. Well, hindi na rin masama dahil siguradong matatagalan na naman siya bago ulit makapasok sa ganitong lugar. Bukas na bukas mag-uumpisa na ang totoong laban niya kaya naman ngayon pa lang ay susulitin niya na ang pagiging malaya dahil bukas certified janitress na siya. Iniisip pa lang niya na magwawalis at magkukuskus siya ng pader. Nai-stress na kaagad siya. Paano pa kaya kapag nandoon na siya mismo sa lugar na iyon? Baka talagang doon na siya matigok. Napangiwi siya ng malasahan ng tequila na in-order ni Ethan. Bumungis-ngis ito at tila aliw na aliw sa itsura niya habang umiinom. Sumimangot siya at sinita ito. What? Wala naman ako sinasabi ah. Masyado kaya tang maselan ngayon. Defensive nitong tugon sa kanya. Uminom siya ng isa at nasundan pa ng nasundan. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Kaya mo pa ba? Oo naman. Mayabang na sagot niya. Ang totoo parang gusto niya nang sumuka pero hindi niya iyon gagawin sa harap ni Ethan dahil malakas itong mambuska. Natawa ito. Sabi mo eh, baka lasing ka na ha? Matino pa ako no? No, akala mo sa akin, Wick? Pagyayabang niya pero ang totoo ay nahihilo na talaga siya. Tumungo-tungo ito. Restroom muna ako, Queen. Ikaw ba? Okay lang ako. Itlog. Go. Bumungis niya siya at halatang may tama na kaya naman nagdadalawang isip ito kung iiwanan ba siya o isasama na lang. Okay lang ako, baby. Go na. Pagtataboy niya dahil para itong poste na nakatayo na lang sa tabi niya. Habang naglalakad, palingon-lingon pa ito sa gawin niya. Kala siguro'y mawawala siya. Maya-maya ay may umupo sa tabi niya. Hindi niya iyon gaanong pinansin dahil hindi naman ito inukupa ang pwesto ni Ethan. Ang tagal naman yata ng kaibigan niya. Masundan nga. Nang akma siyang tatayo, pakiramdam niya ay matutumba siya kaya napahawak siya sa damit na lalaking umupo, malapit sa pwesto niya. Sorry. Paghingi niya ng paumanhin na halos pabulong na lang. Tumawa ito ng pagak. Bitch, nowadays. Walang pag-atubiling hinarap niya ito at hinatak ang kwelyo ng suot nitong damit. Pagkatapos ay hinalikan ito ng mariin. Pinakawalan niya lang ang mga labi nito ng kapusin na siya ng hininga. Tawagin mo akong bitch kapag nilandi kita. Kala mo naman ang guwapo-guwapo mo. Hoy, para malaman mo, ikaw na yata ang pinakapangit na lalaki nakita ko. Nanggigigil niya sabi rito. Humalakhak ito. Sumimsim muna ito ng alak bago naaaliw at matamang tumingin sa kanya. Dumb idiot. Angil nito sa akin niya. Bahagya siya lumayo dito nang malangap niya ang mabangong hininga nito na may halong amoy ng alak. Mister, whoever you are, huwag kang magyabang dahil unang-una hindi ka naman masarap palikan. Malakas niyang bulyaw dito. Pangalawa, hindi ka marunong humalik. Dagdag niyang komento dito. Wala siyang pakialam kahit may ibang makarinig sa kanya na malabong mangyari dahil maingay naman ang lugar. Hey baby, what's wrong? Pukaw sa kanya ni Ethan. Kailan pa siya nag-baby nito? Kumindat ito kaya alam na niyang ibig sabihin nito. Ang makaiwas siya sa gulo. Napatingin ito sa kamay niyang hanggang ngayon nakahawak pa rin pala sa lalaki. Bigla tuloy siyang nahiya kaya naman marahas niyang itinulak ang lalaki. Kung kanina'y tumatawa ito, ngayon naman seryoso na. Lasing na nga talaga siguro siya dahil hindi niya maaninag ang totoong itsura nito. Binalingan niya si Ethan na ganoon din ang aura ng muka. Ethan, tara na. Antok na ako. Aya niya sa kaibigan. Marahan naman tumango ito. Dinukot nito ang wallet at nag-iwan ng bayad sa counter. Kargahin mo na lang ako, Ethan. Pakiramdam ko kasi bubulagta ako anumang oras eh. Halatang naiinis na ito sa kanya. Bago humakbang palayo, si Ethan ay nilungon niya pa ang lalaki at nakita niyang nakatingin din pala ito sa kanya. Kaya nag-iwas siya ng tingin. Pero dahil naalala niyang sinabihan siya ng bitch kanina, tumingin ulit siya sa direksyon nito and mouthing him the words, pangit mo, di ka masarap humalik.
Pilit niyang sinusupi ng isang ngiti na nais kumawala sa mga labi niya lalo na't nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito. Bumaling naman siya sa kaibigan ng seryoso pa rin ang pagmumukha. Galit ka ba ha, Ethan? Inosente niyang tanong rito. Buhat-buhat siya nito na akala mo bago silang kasal. Sa totoo lang kaya naman talaga niya maglakad. Ang problema ay tinatamad siyang humakbang. Pasalamat ka kasama mo ko dahil kung hindi, baka naghahasa ka na ngayon. Sermon nito. Tiningala niya ito at nakita niya nagtatagis ang mga ngipin nito. Ano daw? Excuse me, kahit naman lasing na lasing ako, kaya ko sarili ko, no? Malakas kaya ako. Pagyayabang niya rito. Hindi sa lahat ng oras kaya mo sarili mo kaya huwag kang mayabang. Sermon nito sa kanya. Ano ba nangyayari dito? Ang alam niya sakit lang ito seryoso ah. May problema ka ba ha, Ethan? Pagkagaling mo sa banyo nagkaganyan ka na. Anya sa kaibigan. Hala, baka nasapian ka. May naiba talaga sa'yo. Nanlalaki ang mga mata niyang saa dito kunwari. Natawa ito. At paano namang may naiba? Ha? Aber?